Kini nga Sabado nga liwat kita makatipon nagsimbahon ang atong buhi gagamhanan ng Dios sa pag gather sa mga prayer request man sa bunga adlaw. So this time pakabay ko tanan sa pagtindog kag ang atong nga pastor sa pagbukas ato sa pagpangamuyo. Alright, so mag-pray kita. Sa imo labing gamanan, balaan namon niya Diyos, na kung among kalipay, na kung among pagpasalamat, sa pribilehiyo Ginoo nga imo ginhatag sa amon sa diin o Diyos. Padayon kami amay na makadumdum sa pagsimba sa imo ngalan, sa pagkalupangon sa imo greatness, sa imo goodness, sa imo graciousness. God, Lord God, mahatag namon sa imo ang glory nga deserve ni mo Ginoo. Gapangayo kami pasaylo, di mo kami mapagkulang, ako sa kami Ginoo, i-bless mo palihog ang among Ginoo nga pagtililipon sa siniyang gabi, na wala ibang Ginoo-amay na mahimaya, kundi ikaw, kala mabuligan kami Ginoong Dios nga more kami nga mag-grow pagit sa among espiritual na pagkabuhi, kag sa liwat Ginoo-amay, pray kami, nga ikaw Ginoo-amay ang magpangunagin sa amon. Sa liwat, inadayaw namon, ginapasalamatan ka, sa ngalan ni Jesus Christ, ng Diyos at manluluwas. Amen. Okay, mabilis sa pagtindog. At this time, magkanta kapag tayo sa atong Ginoo. Okay, page 65. At Calvary. Itulog ka kanta? 65 at Calvary. First stanza now is hey, Jesus and vanity and pride, having not my Lord was crucified, knowing that it was for me he died on Calvary on the cross. Amen. Heart of there was multiplied to
Okay, so may nabilot sa tanan. And salamat sa Ginoo, no? Once again, because of our prayer meeting before mag-end ng simana. And liwat nga makapalapit kita sa aton niya nga Ginoo sa pag isa-isa sa aton mga palamuyuan nga pwede i-publicize, no? So, first and foremost, of course, let us continue to pray sa aton nga Great Commission or main concern sa aton nga simbahan kag wala na ibang kundi ang mga kalagsang tao. So, padayon tayo pag-pray nga madamo pa sa makadangat sang kaluwasan, mabaptizan kag mangin kaupod naton sa pagpangalagdan. And padayon i-pray naton ang leadership sa aton nga pastor, kaupod ni Ma'am, no, patimbang ni Ma'am, and ang mga kabataan, kaupod ni Nanay Amalyaman. Pag-pray naton palihog ang family sa aton pastor and ang isa sa aton. Padayon man naton ipag-pray nga makapadayon ta kag mangin dako nga galamiton sa aton nga Ginoo. Okay? So this time sa pagpadayon pangabay ko palihog ang mga ushers naton sa pag-distribute sa mga microphones. And let us collect 15, at least 15 ka mga palangamuyuan before kita mag-proceed. Okay, so mag-start kita sa mga lalaki, palihog. Padayon naman trend guys sir yung mga estudyante ang pagtutong nila sa Ginoo kag pagpanindugan sa eskwelahan. Alright, so padayon natin ipag-pray. Labi sa tanan ang magamit din sila sa Ginoo. Of course, may mga classmates sila, may mga teachers, possible. Pray natin na may masyaran kag makadalat sa kaluwasan. Okay, sunod. Pag-pray at inyo dala sa inyong pangamuyo nga makaupod at liwat ko si Papa kagang mabilang ko kagamagin pag-invite kag ang mga nasulmini nga matutuwa dala hindi kaluwasan. Amen. So ipag-pray natin, mga families na or unsaved relatives natin, pag-pray ta. Specifically, no, Papa kalutot ni Direction, pag-pray natin palihog. Kag ang mga na-sharean kay na, so salamat sa Ginoo nga may mga na-sharean kay na, may mga na-invite. Pag-pray natin nga mapulpil na kuwas, kag dire makabatigid sila kag kung may ara ka wala pa na sure na nila kaluwasan sa nasugwinin kay na, ipag-pray natin nga dire kuwas makadangat din sila sa matutong na kaluwasan. Itugyan natin na sa Ginoo. Sunod, ikatatlo. Ang buhat ato mga commitment na kada bulan mga Lord, aton mga personal na transactions ang buhat ka may mga tigay. Amen. So, we have our monthly commitments sa atong nga lote, sa extension, pag-pray natin palihog. Kag sa rest ng mga commitments natin, no, tugyan natin sa Ginoo nga ma-providean, kag mga personal transactions sa mga kauturan natin, dalo natin padayon sa Ginoo. Ika-4. So, salamat gid sa sustaining grace ang Ginoo sa bugos nga semana. Kag padayon ta panguyuan ang tagsa-tagsa mga gatrabaho sa secular, ang paglig-on sa Ginoo, pagtindog sa pressure kag sa testimony matipigan, mga dayon taman panguyuan mga kauturan ta sa guwasang pungsod, kag ang mga nagapangita sa trabaho, matagal sa trabaho nga hindi mabalabagan ang ministry sa Ginoo. Padayon naman panguyuan ang mga kauturan ta, mga sympathizers, new members dito sa Lemery nga makapadayon sila. Amen. So, ipag-pray natin ito na, no? So, dako niyang paggamit sa Diyos sa mga secular workers natin, kung magpagamit lang din sila. So, salamat, no? May mga areas na na-reach out tungkol sa mga professional teachers natin. So, ipag-pray natin dito sa area sa Linere, sa Velasco, no? Pag-pray natin nila ang mga young people, mga baptized, and mga sympathizers natin nila. Itugyan natin sa Ginoo. Same thing mga brethren natin abroad, mga kilala natin, kutob sa madala natin sa pangamuyo, dalo natin sila palihog. Okay? Sige, kalima. Let's pray Lord sa pagwali was ni Pastor ang mensahe ninyo nga mas simple nga pagmatag ng paglaron. And then ang speaking engagement ni Pastor sa kay Pastor Hervin Asturias de Pino sa Pulo kagang pursang safety isang kagsatag sa mga upo dito. Amen. So, boss, ipag-pray natin nga tuod ang kaalam ihatag sa Ginoo. So, last week na wali lang po ng pulong sa Ginoo, no? Bisan may foreigner kita nga bisita. And ang how amazing ang Diyos natin niya magagamit sa atong nga pastor. So, ipag-pray natin, buwas liwat na maging simple and klaro, kag mabatong gid sa tagsa-tagsa sa atong nga pulong sa Ginoo. Bigyan natin ng padayon sa Ginoo. And the rest na concern na nalito ni Sir Leon, dalo natin palihog. Ikanon.
Ang una, sir, no, padayon salamat sa mga answered prayers. Kan ipag-pray tagit padayon ang mga prospects sa water baptism, specifically kay Tita Armida at kay Jovelyn. Pag-pray tagit, kag ang kabulusong man yung mga kauturan, si Ma'am Alaysa Balaguer kag si Ma'am Denise, ipag-pray tagit padayon. Amen. So, salamat sa mga answered prayers, of course. And pag-pray natin nga ang mga dugay na tagang bago natin ng mga prospects sa water baptism na matigayon din. Kaga hindi lang nila magdulog, of course, wala tagang doon nga mabaptisan lang sila, but makapadayon na mag-get involved din sa ministry. So ipag-pray natin na, and kaalaman palihog, pag-pray ta kaalam sa Ginoo na iatag sa mga nag-follow up, sa mga nag-disciple, kag sa mga nag-lead sa mga Bible studies, ipag-pray natin nga maging may nalaman kita sa pag-handle ang mga tao na nagakinanglaman kita sa pag-follow up, kag waited nga pagtudlo, ipag-pray natin palihog. And the rest ng mga concerns, tugyan natin padayon, okay? Sige, ika-pito. Nga pala ng iwan, palihog, ipag-pray na aton ipag-pray. Maganda sa tanan. Palihog na ipag-pray si Lolo ang iyan na siya. Given ang provisions man sa mga pagbakas ng bulong. Kag pag-pray niya man si Ivy ang iyang pagbusong kag ang Naton si Lolo ni Dero Gayna, no? Gabatsyag kag ang gabusong. Kag ang deres ng mga gabusong kayo na na-mention pag-pray na natin palihog. Okay, ikawalo. ang pagligong Japon sa Ginoo sa ila dito pag-pray naman si Vera kag si Cyber ang pagpabaptize was kabubutong sa Ginoo. Amen. Okay, pag-pray natin mga areas, no? Specifically dito sa Geo, pag-pray natin nila ang Fortunado family. Kag ang mga ginagamit sa Ginoo nila, of course malayo na, pero ipag-pray ta ang travel nga i-safety pa dayon sa Ginoo. Kag busog man sa mga ginagamit nila, no? So ipag-pray natin, and tomorrow hopefully matigayon ang prospect nga water baptism. Pag-pray natin. Okay? Sunod. Kapangayo magalit prayer ang tatlong kaugod sa ilang applied sa Tuesday. Ang safety kita. Kaga kapangayo prayer ang safety ko man sa buwas sa pag ang applied man. Kaga ang safety man na sang magdulong. Amen. Okay, so pag-pray natin ang mga utot ni Ma'am Joy kag siya mismo. So babalik siyang muli. Okay, pag-pray natin buwas ang iyang applied ang safety game. Okay? Sunod. Kadayon ito pangamuyo ng mga kauturan nga nagama na sakit, kag mga ang mga sympathizers tanong nga may ginapag-check sa kalawasan. Pag-pray ta si Ma'am Rose B na makabalik pa ng baho, no? Pila kasi na siya wala kasing babangod kay natubuan mga katulong iyang baby. So pag-pray na nga was makasimba siya hanggang tagsa natin ka mga areas pagpatulungin sa Ginoo kag pag-obey nila sa water baptism kag ang kaalam with permis sa aton nga mga soul winners kag ang mga testimony ang mga testing no nga ma-overcome kag ang mga kalibang ginyatag sa Ginoo mga padayon sa ministry kag bisan pa ang tagsa natin ka families nga hindi luwas malabutan sa Ginoo no sa hatagan din sila sa mga tao especially ng mga family sa Bantayan para yung naging pag-pray ang kalawasan din nila nga tutuod kag bisan pa ang panimalay nato ng hindi pa gid tanan nga nagasunod sa Ginoo pag-pray naton kag kita man nga makamangin good example sa ila so kabudlay sinakbalaan kung kita nagatingo nga magtutong so may aragid sa mga may mga testing gidya so pag-pray ta kaligod din sa Ginoo paalam na ihatag sa Ginoo kag ang principles gid nga matipigan sa tagsa-tagsa. Okay, so klaro man to tanan, ipag-pray natin palihog. Okay, 4 na lang. Salamat lang sa Ginoo sa mga provision niya sininga simana, mga blessings kag palihog man pray kay Ate Kizia, kay kagapon ga padanon kag dala pupo so kabay pa nga magtotal na ayo
si Sister Jennifer ang iyaman nga ginabatsyag. Sa Martes pa niya ipakita ang iyang ultrasound sa iyang doktor. Si Ma'am Leticia ang iyang CT scan. Kabay pa nga mangin cancer-free na siya. Bisan pa si Nong Hani, iban pa nga mga kilala nato nga nagabalat siya atong gitrihan. Priyataman ang birthday ni Ate Aika, kabay pa nga bisan sa mga ginagmay nga bagay, makashare kita sa blessing sa iya. Priyataman ang tagsa ka mga napag-invite natin kagina nga kabay pa ihatag sila sa Ginoo nga mangin bisita naton. Ipretagin mga extra blessings financially, mga commitments ta atong gid nga ma-turn in. Ang atong tithes and offerings. Priyataman si Edsel bago nato na membro nga nag-a-apply man pagwa kabay pa nga before siya magwa matudloan nanay diri sa church. Kay kapudlay nga magwa dayon nga hindi pagla grounded and rooted. So kabay pa nga matudloan. Priyataman ang tagsa kamay mga trabaho, negosyo, mga palangitan-an, sa uma, sa baybay, nga priyanta nga i-bless gid sang Ginoo kag ini na malimtan ng bahin sa Ginoo. Amen. So ipag-pray natin to. So once again, no, ang contributions naton or love gift naton sa firstborn child sa aton nga pastor. So ipag-pray natin na kabay pa buwas maternity gid natin. So pag-pray natin. Okay? Sunod. Thank you no, sa adlaw ng magiya sang Ginoo nga pagganyo sa aton sa safety sa pagkakaton sa adlaw. Ka-preprihan man nato no ang mga invite sa sulwining kagayna kabay pa o susulit yung mga na-invite namin sa Barangay Ruha sa mga first time kabay pa maka-attend sila buwas. Kag sa mga follow-up sa mga membro nga nagakaluya akong isa, kabay pa maka-attend sila buwas sa simpanimbahon. Kag always pray gid ang mga pangabuyan sa mga tagsa-tagsa lalo na sa mga pananong kay agi naman ang basug hangin nagkalabalik naman lalo na ang mais nagkalabalik duman sa basug sang hangin. Ang damo namin ang tubo kaso lang tumba duman. Pag-pray ka nga pag sa Ginoo nga hindi kayo magkataka kita sa pagpangamuyo pag magkataka sa follow-up sa tanan nga membro. Amen. So ipag-pray natin to tanan, no? So muna ang dako na mga pangamuyan man sa mga kautulan ta nga may panguma nga palangitan. Pag-pray natin nga ang pabor gid sa Ginoo. Tugyan natin sa Ginoo. Okay? Sige, last two. Pag-pray naman gali mas ang water baptism ni Ate Vera. Pag-pray tali nga gabay pa nga makapadayon. Magulang na to. Okay, so ipag-pray natin boss si Ate ni Tutunucho nga makapadayon gid after sa baptism. Kagang bugos nga family, no? Leadership ni Sir Bon. Pag-pray natin sa bugos nga family. Okay, last one. Pasalamat ng pagbalino sa Ginoo sa pag-provide niya kagapon no, sa instant nga pagkuha sa lisensya. Pag-pray ta nga ang tagsaka nag-drive, ang pag-take care din sa Ginoo. Nga mahalungan ba lang ang mga drivers sa Ginoo ang pagtipigit. Sa ang pag-provide para sa non-proof, ipag-pray nato din ang ngayon sa Ginoo. Amen, amen. So, salamat sa successful nga transaction gahapon, no? 3 sila nakakuha sa student permit. And pag-pray natin, no? Kung may mga ari pa din nga wala pa, tugyan natin ng provision sa Ginoo. Baga mo nang pag-proceed gid sa non-pro and sa mga mayaran na sa professional mga driver's license nga manginta ko nga galamitong gid sa buluwaton sa Ginoo. Ipag-pray natin na okay? Sige, so kung may alam pa mga additionals, tugyan na lang natin sa ating mga pastor kag bisan karon sa pagpadayon, okay? So, si Ate Neon, pangabay natin palihog atong song leader sa pagpakantay sa pakakanta and then mamati kita special number palihog. Okay, 132. What can wash away my sin? 132. Nothing but the blood, sorry. Nothing but the blood.
Hey, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other mouth I know. Nothing but the blood of Jesus. Amen.
Kalayawan ng Diyos no, for giving us another opportunity nga makasimba kita, makadayaw ta sa aton nga Ginoo. Amen? Kag continue naton pangamuyuan gid no sa sini nga tuig ang paghatag sa Dios sa aton sa dugang nga palananawon. Amen? Nga tayo pagin ang malambutan sa aton nga palananawon para sa Dios. Kay very clear sa Bible, for without vision the people perish. Okay? Actually, hindi lang ang katawhan, hindi ka ma-reach out, kita man. No? Kay kung why not a vision para sa Dios, what's the use ang ato niya kabuhi? That's why let us continue to pray the Lord will fix, amen, the things that are needed to be fixed sa ato niya kabuhi. We believe na hindi ka ma-perfect sa sining pagkahimtang. Yet, I also believe God can help us to have the best life no para sa aton nga pagkabuhi para sa aton nga Ginoo. Okay? And we will love more the Lord. Amen. We will love more our local church. We will love more our leaders, and we will love more the lost. Amen. So, very, very important nga mga bagay nga dapat ma-enhance. Pray natin kadayon, mga alagad sa Diyos. Amen. Mga pastors, local pastors, and then missionaries. Dahil pangamuyuan ang aton yung mga organized churches na kagpriyan natin ang aton mga missions. Amen. Kagpriyan natin ang mga tao sa aton nga simbahan nga may mga specific nga mga ginahandle nga mga ministries. Amen. Like ang aton ng mga drivers, sensitive nga ministry. Then of course ang music naton, ang aton nga mga group leaders, as well as ang aton nga mga Bible study leaders. Kanan, may mga ginahandle ng ministry. Kag salamat ka sa amat-amat nga ma-develop ang aton nga audio. Amen. Kag ang aton nga live stream. So, sa nasaling ko na sa muna, very negative bigo sini. Pero gintudloan man ta pag COVID, no? Because we need to reach out sa mga kauturan naton. Primarily, ini ang ministry nga aton sinitinutoy para sa aton mga members. Amen. Kung may araman nga makaupod sa aton, hindi miyembro, prayer naton di ma-bless sila so that they will become a blessing sa ilang local church. Not iyang ang aton tinutuyo makuhaon naton sila. Hello, no? Kundi matudluan sila that they have to love their local church. Okay? And of course, we are just another teacher lagi allow sa Diyos to cross their lives to help them. Amen? But they have their local pastor wherein dito sila dapat mamati. Amen? Kag mag-support, no? Magpalangga. So, amo nang atong tinutuyo kay may mga local church subong iyang ang iyang ginahimo is kina-interesa nila ang mga membro sa iban. Na parehas na lang nila na Bible Baptist or Independent Fundamental Baptist. So, hindi amo na ang inatudlo sa Biblia. Amen? We are not greater than any other local church. Because in the sight of God, we are just equal. Now, regardless of the place, regardless of the people we have, regardless of the possessions we have, now we are the same value as a local church in the eyes of God. Okay? So,
hindi magina magpalariya sa lagko, mayroon gid man nga jutay, mayroon damo, but as long as we are faithful to the Lord, ita pwede hambalo na nga pigaw sila. Kay damo kita, or damo ta kwarta, or whatever, ari kay ari ta sa syudad, or sa dako nga lugar, now we are better than them. No. Amen? Ang sukatan sa Diyos, ang talaksan sa Diyos is faithfulness. Okay? So, sa bukid man lang sila, sa isla man lang sila, ang importante ginahimo ta ang ginapahimo sa Diyos. Okay? So, that's it. And also, let us continue to pray buwas sa Monday, no? By Monday, pag-pray ninyo kay may fellowship. Kami mga graduate naton. Amen. Katulad no, na-set nato na that every month may fellowship ang mga na-send out no naton, so rotation. This time kita ang ma-host, pero hindi diri, so pray nyo ang amon nga travel by Monday. Amen? Kay dito kami sa Dumaraw. Sa Dumala. Okay? So pag-pray nyo palihog. Now, let us sa linggo, no? We are trying to establish a good relationship with our sent out churches na subong, no? Kagangat mo yung mga mission spot. Of course, sa muning kinalanon, local church kita, but hindi man sala buligan naton ang iba na local church with the capacity that we have, especially ang mga halin sa aton. Amen? So, amo na. Kay hindi man mayong we are too much only centered on our own. No? Okay? Although local church, pero it does not mean hindi na ta mag-extend sa bullying kung may ikasarang na lang kita may bullying. No? Amen? So, that's it. Pag-pray na ito na. Again, no? Panayin ta pray nga padalan magita sa Dios sa mga tao hindi na may mga potential bagit para sa more na progress sa ministry. No? Ito kinalano naton sa mga tao nga may potential, may gift nga ginatag sa Dios para himuon ang buluhaton sa Ginoo. No, parehas ni ang audio naton, of course, no, hindi lang na gatuhar lang sa okay na, kaya kinalaman man siya nga maplastar kag siling ko pasalamat sa Ginoo, gagkamat-amat siya, no, padalasang tao, mula pasalamat na kay Brother Bono, buhay na sa kabalik sa obra ito sa SM. Talagang pinatigil ka ba ng Panginoon para makatulong ka dito sa ma-plastar malatong Tagalog ko ma-plastar ang aton diri nga pay system and at the same time aton nga live stream. Okay? Para nga ang mga kauturan naton, mga membro nga nag-connect sa aton, namin man ang ilang pamati, and sa pagkakinalano naton i-pray nga maplastar pagid ang mga mayong signal lang, no? Kinalano ta sa tao niya may mga ihibalugit sila. Amen. No? Para nga maplastar na like driving. So salamat ka padalang Dios sa mga drivers, no? Kay kinahanglan din sa ministry. Okay? And
kinahanglan ta sa may gift nga ginatag na sa Dios. That's why kung ano ang gift mo, seryosuhan na. Ipagamit na sa Dios. Amen. Na ipagamit na sa Ginoo kay ginhatag na sa Dios para damito na. Okay? Mayo tingog mo ipagamit na sa Ginoo, hindi sa karaokehan. Hello? May nag-amen ba? Kung seryoso ka nyo, when you engage in a ministry, serious mo ka. Because iyan is ang Diyos ministry. Now, don't take it lightly, don't take it for granted. Seryoso ho ninyo. Kaya sa nasaling ko na, hindi ka mo yung mahatag husay sa ako. Na mahatag ka mo husay sa Diyos. Kanan ka mahatag ka husay sa Ginoo. So, muna seryosuhan nyo whatever ministry you are in because this is the ministry of God. Okay? Amen? So, 16, 17, pag-pray na to ng kay Pastor Irvin, suliton ko lang. No? Priyanta si Pastor Ahito, mawali sa revival night nila. And then, ako sa aga, sa Thanksgiving, anniversary of Thanksgiving nila. Ang ila activity, mga activity sila, may sports sila. And, okay, pag-pray na ito ng Amen. Oh. Amen. Okay. So, that's it. And, ang iba, ang mga prayer request, of course, dalaan na nakaroon natin sa aton prayer time. Okay? This time, magkatindog na palihog, magkakanto na ta sa pinaka-importante nga bahaya sa aton pagdililipon, ang pagpamalandong sa pulong sa Diyos, pag kita magkanto sa aton nga prayer time. Amen. Okay? Now, mag-pray ka. Magabukas ka sa aton mga Biblia, no? In the book of Hebrews chapter 11. And then, masaylo kita karon sa Genesis chapter 5. Okay? Mauna na naguro Genesis chapter 5. In Genesis tapos ng sang Revelation. Sakto ba yung tapos Revelation? Hindi balik ka sa Genesis. Okay? Chapter 5. Verses 18 to 24. This is not the first time na nagwali ko sa sininga passage. Okay? Basahan na ito, verses 18 to 24. Ready, go. And Jared lived 160 and 2 years, and he begat Enoch. And Jared lived after he begat Enoch 800 years, and begat sons and daughters. And all the days of Jared were 960 and 2 years, and he died. And Enoch lived 60 and 5 years, and begat Methuselah. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years, and begat sons and daughters. And all the days of Enoch were 360 and 5 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Mag-pray kita. Sa imo labing gamanan, balaan namon niya Diyos, salamat sa kayo, salamat sa katutom, salamat liwat sa pribilehiyo, nga Lord, yung mga pulong ang pagkalandungan namon. Before kami ginuamay, o Diyos, nga palapit sa imong Ginoo, pagwali sa imong mga pulong, matugyan namon sa imong tanan, matagan mo kami paghangog, matagan mo kami sang kinaalam, hatagan mo kami Ginoo Lord God sa tagipusoon, nga truly nakasentro sa imo, bisan pa Ginoo, kuha palihog ang mga kakapoy, kuha Lord ang mga bagay, anuman nga bagay, nga mag-bother sa amon,
sa among pagsimba Ginoo. Tanan magayong salamat, balik namon sa imo. Thank you for everything. Thank you for loving us. Lord, help us to love you in return. In Jesus' name, amen, amen. Okay, palihog kanto kita no, sa Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 and verses 5 and 6. Sa so, Bible, by faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation, he had his testimony that he pleased God. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Now, again, no, ari kita sa Heroes of Faith Hall of Fame, o kung listahan sa mga baganihan sa pagtuo. Are you with me? No? So once lang kita magkabuhi sa kalibutan, kag mga kauturan, sa atong pagkabuhi, we are given by God the opportunity nga maging baganihan kita as He wanted it to be. Are you with me? No, hindi kinanglanon nga, sino magsinta baganihan, kinanglanon nga daw si Andres Bonifacio kagit. No, or daw si Jose Rizal kagit. No? Mga kauturan, ang kinanglanon kadi nga magkabuhi kita sa pagtuo. Para sa Diyos, pag nakita niya na nagkakabuhi kita sa pagtuo, seryoso nga pagtuo, sincero nga pagtuo, okay? Malikon nga pagtuo, makita natin mga kauturan that we can be heroes in that sight of God. Tindihan nyo? Kag, again, heroes were not perfect. Hindi sila mga perfecto. Na si Jose Rizal wala sa flaws, may araman. Andres Bonifacio wala sa kakulangan, may araman. No? So, wala. Hindi po sa lingon niya, pagpagalingan ka, perfecto ka. Naintindihan mo? But we just maximize mga kauturan sa aton nga pagtuo sa Diyos. Amen. No? Ang pagtinguhan natin mga kauturan sa pagkabuhi to the maximum kung ano ang maabutan sila, no? Naginhatag natin ang aton the best sa Diyos. Amen? Sa pag-exercise ang aton nga pagtuo sa iya. Kag isa din naging mention sa listahan amo si Enoch. Duha nga lang nimo. Ilista kita nga wala pagtuo o ilista kita nga may pagtuo. Ilista kita nga nagkabuhi sa pagtuo o ilista kita nga nagkabuhi sa kalibutan nga may pagtuo. Tinihan nyo? We need to choose kung diin kita. Kinalaman na magpili kung diin kita. Amen? Amen. No? Kag kabalo ka mga achievable ni, attainable ni. This is not impossible. Yes. Amen? We are given by God a fair chance. We are given by God a fair opportunity. Okay? Ginatagan niya sa Diyos ang chance tanan kita. Ang ginalagot na lang niya, abi ninyo desisyonan ka sa sincero na pagdesisyon. Ang ginalagot na lang niya, no? Magiging sincero kita sa aton pag-exercise ang aton pagtuo sa Diyos. Amen. You see? And one na nakita natin mga kauturan diri is si Enoch. Si Enoch bata ni ni Jared. Okay? Hindi Jared. Jared. Okay? Kag si Enoch nakabata kay si Mrs. siya dali nagbata. No? May anak sila ni Mrs. niya nga si Metosela. Sino si Metosela? Ha? Bata ni Enoch. Pero
couple nga bagay nga ara kay Metosela. No? Siya ang pinakatayog kabuhi. Siya ang nagkabuhi sa pinakataas na edad. Okay? Pila gani? 69. 969 years. You see? Now, makita natin nga may ma-learn din tayo mga kauturan sa mga tao, sa bagay, bisan sa negative galing nga kabuhi, may ma-learn ta. Okay? May makuha kita na lesson. Pero nariyan man namin yung mga lesson. Ang gusto, ipakita mga kauturan sa pagtuo, no, ni Enoch. No, hindi maging namin ang niyang ngalan Enoch. Diba? Sa aton sumod, naway sa aton, may kapangalan bata na kay Enoch. Oh, Jared. Jared niya daw damo, no? Pero Enoch. Oh. Pero mga kauturan, wala na sa ngalan eh. Bisa na dinamit pangalan mo, kung wala kitibo pagtuo, kalaway sa imo subangan ng Diyos. No? Ang importante din mga kauturan, ang pagtuo na ito. You see? So, kung natin ang pagtuo ni Enoch sa siningang gabi. So, may tatlo lang ko kaihatag sa inyo and we will be done. Okay? And I hope and I pray na this could help us. Amen? This could help us. Number one, Enoch's faith is a transforming faith. Yes, sir. It was a transforming faith. Pag silid na itong transform, na ano? Okay? Change. Naintindihan ninyo? And especially mga kauturan, connected siya sa kaluwasan. Pag silid na itong transformation, okay? Ang pagbago sa sulod naton, pakadto sa pangwa naton. Mauna sa sulod. Okay? Sa una ay taginuo sa sulod. Sa nakabatong ka sa Diyos, nagtuo kita sa Ginoo, naangkon ka siya, and He did that transformation in our lives. Amen? Pagbago. Pag sila nato niya nag-transform, sino sa inyo nakita sa moving Transformers? Okay? Halin sa isa ka bagay na transfer siya sa isa ka bagay. Halimbawa, auto. Tapos, na-transform siya, nabago siya na yung robot. Oh, yun sa mga bata. Hindi lang mga bata, pati tigulan. Kita mo, kanda si Leo, pati siya ni Guro, palalantaw ni Transformers mo. Ha? Namin, no? Oh, mahimo spaceship siya, and then mahimo naman sa auto. Okay? Ang transformation, ina-explain natin, okay? Ang unang natabo sa Alibangban, na ginatawagan naman eh? Ha? Metamorphosis. Okay? The transformation process of a butterfly from an ugly worm, tapos naging ano siya? Pupa? Ha? Tapos, nag-change siya. Pagwa niya mga kauturan, matahong na siya nga alibambang. Ang transformation usually, naghalin ini siya mga kauturan. Ang spiritual transformation, kung nataon naton, naghalin siya sa malaway, mahiggo na sitwasyon into a beautiful one. Okay? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto this is your reasonable service, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Okay? Ang transformation, maumpisa
sana sa utok. Naintindihan ninyo? Kinalanon mag-change ang atong panguna-una. Amo ni si Enoch sa una, huwag man siya labot pa. Pero nag-abot ang point sa iyang kabuhi, na mentally, ang mind niya nag-change for the better. Na? May mga bagay sa unang ginaisip ka, no, hindi higko, hindi namin, no, kag nabusla na sa panguna-una nga iya na sa Diyos. Nagbago ang pagkilala niya, pag-inchit niya sa Diyos. Amen? Okay? Nagbago ang iya nga paglantaw sa kabuhi. Bala ninyo, lantawan nyo bala, pag-abutok sa tao, hindi tama. Ang kabuhiya, hindi tama. Okay? So, ako na nga very, very important nga, magiging right ang atong panguna-una. Dapat mag-agi sa transformation, mag-agi sa change. Changes, mabago ang atong panguna-una, especially sa pagkilala natin sa Diyos. Bago panguna-una ta sa pagkalubangon natin sa pulong sa Diyos. Bago panguna-una natin sa pag-inchilti natin sa simbahan. Bago panguna-una natin sa pagkalubangon natin sa atong panimalay. Kabla may mga tatay kanaway lamon sila panimalay. May mga nanay kanaway lamon sila panimalay. May mga bataan kanaway lamon sila panimalay. Pero matingala kita, may mga changes na matabo o ng mind mag-agi sa proseso sa transformation. You see? Now, actually, spiritual transformation is the work of the Holy Spirit within us. Okay? Changing our mind, changing our hearts, and leading us into a decision to put our faith in God, whom we have already known. Sa Diyos na nga ato nakilala. Amen. Okay? So, ini nga transformation, mga kauturan, nagdala sa redemption, nagdala sa kaluwasan. Amen. Okay lang mo? Amen. Okay? Nagdala sa kaluwasan. I mean, hindi nga transformation, no? Kaluwasan, ang kaluwasan niya, nalago within us. And the rest, maapektuhan na. The rest affected na siya. Okay? So, makita natin si Enoch, nag-angkon sa transformed will. Amen? Ang iya kamubuton. Pag sila natin kamubuton, still, ga-appeal sa mind. No? That ability, mga kauturan, to make a decision on something. Inang mag-decision, amo ni gusto ko. Amo ni siya. You see? Sa una, lain iya ang mga kabubuton niya. Lain ang mga gusto niya. Pero salamat mga kautuhan, sa nakilala niya ang Diyos, kag nakaangkol na sa pagtuo sa Diyos, nag-agi siya, nag-experience siya sa pagbago, sa transformation. Naanungod sa mga kabubuton niya. Okay? Not only a transformed will, but a transformed walk. Nalanto yung remarkable sa Genesis. Diba? In verse number 22, take note something na, and he walked with God. He walked with God. Pag abot sa 24, makita natin liwat ang inang phrase. Enoch walked with God. Busilingon sa una, ang iya panggawi, ang iya dalanon, ang iya pagkabuhi, ang iya panglakad, hindi iya para sa Diyos, kagway lamang ang Diyos. Pag sila natin gawin, upon na eh.
Amen? Sa unang galakad siya lang yan. Iyan ang tanan. Pero sa nag-experience siya sa transformation, galakad na siya na upon na niya ang Diyos. Ano po sa likod sini? Acknowledgement, recognition, no? Reliance, partnership. Amen? Galakad na siya upon sa Diyos, meaning na-recognize siya ng Ginoo. Galilay niya sa Diyos. Partner na niya ang Diyos. Amen. Okay? Nga sa muna lang, hindi mo lang tanan. Kita yung mga tao mga, ako na. Ilabot lang Diyos, ha? A life of faith is not like that. A life of faith is a faith that walks with God. I mean, it's a life that walks with God. Pag sili nato niya pagtuo, pagkabuhi niya may pagtuo, no? Pagkabuhi na nga nagalakat ng upod sa Diyos. Partner ka ng Ginoo, o di manamig maglakat, isa ka lang, o may upod ka. Sila isang isa, depende pa sa upod mo. Correct. Isa namin man may upod ka, pero kung ang upod mo pahamak, mayo pa kayo upod. Tama? Isa madalahit ka sa upod mo. Pero siyempre, talapang doon ko ni, nga pag ang Diyos ang upod ka, well! Mayo pinagdanakan sa kabuhita. Pag ang Diyos ang partner na doon, makasalit na sa iya. Di ba? Nandawa, kinapili niyo mo oktan, hindi lang may kwarta. Hanggang-hagaray ka mo pa kanto 7-Eleven, na nakalakaupod ka sa walang kwarta. Ngayon ito, wala ng kwarta. Di ba? Kampante ka, kung namupod mo, may kwarta. Kampalaan mo nga maalwan siya. Ginalantaw mo na, kabisan wala ka kwarta, makakaarugin. Kaya ang upod mo, masalikan. Amen? Kung bisa nila yung kwarta, man ang upod mo kung hindi sa masalikan, magutman naman. Tindihan niyo ang buhay mo sa lingon? So, tandaan natin, pagsilin natin, a life of faith, it is a life that walks with God. Okay? But this was a transformation. Hindi man amuni at first si Enoch. Kalabuhin man sa primero may labot sa Ginoo. But it came to a point man kauturan na nag-experience siya sa transformation. Na mga tao sa palibot niya nakakita sa pagbago niya. Kasi muna, ang mga kabumuto niya, ay, gilabot ang Ginoo. Ang mga gawin niya, why gilabot ang Diyos? But right now, when real faith came to his life, he experienced transformation. Nyabot sa lingon mga kauturan, real faith in God is a transforming faith. Hindi pwede, hindi ka mabago. Amen? Hindi pwede, hindi ka mabago kung may pagtuo ka. Kasi mabago kita yan. Okay? Therefore, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. No? But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. May pagbago, we will become the child of God. We will become the children of God. No? Maging ano ta? Ang aton ngalan, ilista sa langit. Bakit ka na matinuka? Ang dahan ng taliwan. Amen. So makita natin, epekto sa pagtuo, a transformed life. Faith. Real faith is a transforming faith. Transformed will, transformed walk, transformed work. Ang trabaho, bago na. Kung saan muna magtrabaho ka, pabaya, uyaya, pakita-kita. Thou shall time mga tiyagan ka. Hello? Kinalanon kung mag-ubra ta, may kamera. Or may katulog it.
Kung wala gani, pawala na ta. Well, hindi ang muna na klase ka, trabaho ang gusto sa Diyos. Ang gusto niya sa Diyos, magkatrabaho ka para sa Ginoo. Kabikot na ang Diyos galantaw. Galantaw din man ang atong Ginoo. No? Kung magtrabaho ka, hindi niya pakita-kita, hindi niya panayaw-gayaw. Kagtrabaho nga, ang isip ka, the best, kay para sa Diyos. Amen? Kung sa muna para lang sa kaugalingon ta, kung sa muna para dayaw-dayaw lang, kung sa muna para lang sa pamilya ta. Diba? Right now, primarily para sa Diyos. Eh? A transformed will, a transformed walk, a transformed word, a transformed word. Words. Pati panghambal ta, mabago. Amen. Pati mga tinaga ta, mabago. Sa una, kung makamention ka sa Diyos, matyagan ka daw, matunaw ka. Correct? Amo na nga mga tao, kung mag-istorya na sila kalukuhan, gahinarakat sila, pero pag nag-mention ka sa Diyos, amat-amat sila dula. Kaya magtuo sa Diyos mo. Pero kita na nagatuo sa Diyos, kalipay tayang mag-mention na sa ngalan sa Ginoo. Kalipay tayang mag-istorya na lumon sa atong Diyos. Kaway na yan na namihan niya ang inistorya, huwag gilabot ang Ginoo. Diba? May ang tinaga natin, may mga pagbago na. Sa una, sila kapatid sa atin, gambal na Ginoo. Sumamasal sila nga ba, grabe ba? No? Puro ka na lang Ginoo subok. Kaya mo, pabi? Hindi ba pwede ka katuo sa Diyos, tapos why tinahambal ang alam sa Diyos? Hindi ba ang tao, mga kauturan, nagkasalig kita, permit na bida ka siya? Tama ba? O, sige, isipin nyo, pag may tao ka, nga bigo, no, umiga, nga makasalig ka sa iya, di ba ginabida mo? Nami si ko, pasalamat ito na namigo ko na siya, namiga ko na siya, kayo po, grabe, no? Kana, marasaligan niya, no? Honest na yan, no? Iway na ikakadula, imo sinsinyo. Ha? Why na yung gagamay ang imo nga, dodako lagi itong imo nga fried chicken sa imo pinggan, ha? Pagbalik mo, gamay na. Ha? Nami na saya, ay masakripisyo na siya pa, no? Hatagan ka pabor. Yung sa hindi lagi nabida, ha? Tingong gatuho ka sa Diyos, nakakaway na sa nabida. Amo na nga ang tinagata, pag tinagatuho na sa Diyos, hindi po itigatuho na sa Ginoo. Ang mga tinagata, wala Ginoo. Amo na kita iya, it's always, bangon di sa Ginoo, bangon sa Diyos, hindi bangon sa iya, walang ka ni mahimo, hindi ka ni maabutan. Ang ginabida kaya ang Diyos. Ang ginaigson na ang Diyos. Why sa tuntuon niya, lumitahan mo lang Diyos. Pabida-bida ang tao mo, sila kabalo nga ang hangin na kinasuyog ni ang Diyos. Ang kusok na yung arak kita, ang Diyos. Ang oportunidad na makainlaw, ang Diyos. Why kita sa natong galing mo ni sipon ta? Ang sakto nga pag-function sa putok ka, bangon na sa Diyos. You see? We need to understand, mga kauturan, that a true faith is a transforming faith. Enoch's faith was a transforming faith. It transformed his life. From being a person who does not recognize God, does not rely upon God, a person without redemption, karon nakaangkon na sa kaluwasan, no? Kilala niya ang Diyos, nag-experience siya sa transformed na kabuhi. When we say transform,
You know, ang pinaka picture gid sini is, okay, from an ugly one into a beautiful one. Yung pastor na-transforman siya sa una, kagwapagwapa na siya, pusubong kalaway-laway na. Actually, hindi mo na iatani ang pinaka-essence niya sa spiritual transformation. No? Kung magamit agani ang word nga evolution sa ilang meaning, ang mukha mo spiritual evolution. Pag na-transform ka, no? You are getting better and better and better and better and better. Until ma-perfect ka. Okay? It was a transforming life. Enoch's faith is a transforming faith. Number 2, look at sa Hebrews chapter 11, verses 5 and 6. By faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation, he had his testimony, that he pleased God. Not only Enoch's faith was a transforming faith, Enoch's faith was a translating faith. Pag sila nato nga translate, ang tinaga na translate diri, hindi na po silingon nga halin sa Ilonggo pakanto sa English. Ang tinaga na translate dira is to carry, to transfer, to remove. Amen? Pag ikuha mo, simply, gin-transfer mo siya. To carry, indala mo. Now, di ba lang ang istorya sa kabuhi ni Enoch, mga kauturan, nga gin-rapture siya. He was the first man, recorded in the Bible, ay kaduha sa kali, kaduha. Una pa sa kay Melchizedek. Because there are 3 persons in the Bible na naka-record na waay nakakay physically. Si Enoch, Melchizedek, and Elijah. So si Enoch muna siya. Meaning mga kauturan, why siya nakaagi physical death? Bukgwapo, no? Mga monino. Hindi ka na mag-agi sa nanggahinga-hinga ka ba? Gin-rapture siya. Gulat. Inumuha sa Diyos. Why siya kaagi kamatayon? Physical. Okay? Pag sila naton translated from earth to heaven, from mortal to immortality, from mortality to immortality, from temporal to eternal. You see? Wala ka balungon may ari pa tao. Wala ka balungon may ara pa sa aton o sa bukos sa kalibutan sa mga tumuloo. Na wala ka balungon may ara pa maka-experience palit-parihas.
In fact, hindi tanan nga mga baganihan sa pagtuo nag-experience katulad sila. This was a special, grant sa Diyos sa kay. Di pala, nung nagkamo yung mga pala-order ka mo sa Shopee, ha? Now listen very carefully. It was a translating faith. His faith was God's reason. Amen. For allowing him to not experience physical death. No? But he was transferred without experiencing death from earth to heaven. From this mortal to immortality. Okay? May experience mo man sinigali. No? Ang maabdan sa rapture. Hello? No? May experience mo man sinigali ang magkalaabdan ng isang rapture. Damo-damo na. Pero sila din ang mga unang nag-experience. No? Because of his faith. Okay? A translating faith. Okay? Hindi na tamag mana. Hindi na tamag dwell nila, dugay. Okay? Ang pag-transfer sa Diyos sa aton, we need to understand nga mas maayon diin-diin yung sitwasyon. Okay? Hinayara man niya transfer, naging transfer ka. Sila nga, bayo pa to sa muna. No? Kung ang imo abi kwarto, 20 by 20. Ito sa kabalay ba? Ang iban, balay sa iban, 14 por 20 lang. Imo kwarto, 20 por 20 ba? O pag may kamayan ka lang, 10 por 20 na lang. Oh. Tapos isaylo ka sa 8 por 8. O ikaw, Abino, hindi mayo, no? Tigriya, ang kwarto tabi. Iban kani wala kwarto. Oh. Ang iban sa isang kwarto, pila ka mo. Kami gani sa among kwarto, 5 kami. You see? Pero nagtawan yung black, halit na diya sa dutan-untang ng balay at doon sa mansyon. Oh, ang iba naman nalita kayo. Ano ka mo man? Anong inaisip nyo man? Kung ano man ang sitwasyon sa balay tadi, wala ka malingging sa balay ka sa langit. Isa ka pinakanta lang ko sa bata, balay ko sa langit, nagasiga-siga, balay ko sa langit, nagasiga-siga, balay ko sa langit, nagasiga-siga, ano dito? Oh. Si balay transfer kaya sa Diyos. Okay? It's a translating faith. Halin sa imperfection to perfection. Diri damot-damot ang mga bagay hindi maintindihan. Diri ta guro ma-applyan kis akabati ka sa in English hindi ka intindi. O i-translate sa Ilonggo para maintindihan mo. Amo na pag-abot sa langit, damo-damo tadi, hindi na-intindihan, pero dito, ipa-intindi na sa Diyos aton. Kisa pati ilong taga pinamangkot na ang flag.
duday kami sa aka sang lupos. Makarelate di ko sa iya. Damo ta questions, may mga katabos kabuhi ta, hindi ka maintindihan. Pero ipa-intindi na sa Diyos. The time na i-translate na ta sa Diyos. Anong yabi da pagtuo? You see? Ang mga una na mapatay, hindi maka-experience pa sila sa physical death. I-resurrect lang ang ilang body. Amen? Pero mga makaabot sa rapture will exactly experience what Enoch, what Elijah experienced. Amen. You see? Hope so na makaabot ka sa rapture. Amen. Ha? Amen? Okay? Nagkasako kayo mo Pastor Rapture raw. Now, it's a translating faith. And lastly, matapos na ta. Enoch's faith was a transforming faith. Enoch's faith was a translating faith. And number 3, Enoch's faith was a thrilling faith. Thrilling faith. Verse 6, lantawan nyo, ano? It is impossible to please God without faith. Ang pagtuo ni Enoch, pagtuo nga naghatag kalipay sa Diyos. The word thrill means pleased. Thrilled, pleased, kalipay. Amen? Kita na doon mga kauturan, ang unang-unang na nalipay ang Diyos. Ang unang-unang nga nalipay pag kita nagtuo sa Diyos, ang Diyos. Kasi pamala, naging may pulos ang hinimo niya sa cross Calvary. Kaya mga walay pulos ang hinimo ni Jesus Christ. Pero kita na nagtalupangon na doon sa Ginoo mga kauturan, okay, nalipay ang Diyos na Ama because naging may pulos ang iyang hinimo sa cross sa Calvary. Diyos kaya ang tuon na pagtuo, centered, they must believe that He is. Ang tunay na pagtuo na sentro sa Diyos. Di ako nang gusto sa Diyos. Diba? Ano nga mo sa Bible? He has created all things for His pleasure. Buot sa lingon, ang Diyos nagtuga sa aton, nagluwas sa aton, para magkuha kalipay sa aton kabuhi. Para malipay ang Diyos, pag kita nagtuo sa iya. Kaya pag nagtuo ka sa iya, gintalupangon ka siya. Hindi ka lang siya gintalupangon, no? Mga kauturan, ginsantigan ka siya. Amen. Ginkilala ka siya sa pagkilala na nagkakaangay kung sino siya. Gingamit ka siya sa paggamit kung sino siya. Kaya tao na ay pagtuo sa Ginoo, hindi na yung saktong paggamit sa Diyos. Wala nalipay ang Ginoo. God created us and designed us to be dependent upon Him. Wala nalipay ang Diyos na nag-try ka to be independent from Him. Wala nalipay ang Diyos kung wala ka nagtatalupahon, wala nagasandig sa iya. Kalipay na iya sa Diyos mga kauturan, nakita niya na kita nasandig sa iya, kung ano man ang aton kinahanglanon, nasandig na sa iya. Gina-acknowledge na siya. No? Napakayo ang gabay niya, ang bulig niya. Kami na situita para sa iya kahimayan. Even though sa pagtuo natin sa Diyos,
May mga bagay ka na himuon yung masakitan kita. Sometimes may mga bagay ka na himuon yung masakitan ng iba. Pero kinanglanong ka himuon para sa Diyos. Amen? Oh. So we need to understand, mga kauturan, nalipay ang Diyos sa pagtuo ni Enoch. Why? Pagtuo na nga na sentro sa iya. Pagtuo, mga kauturan, niya ang Diyos ang ginabayaw. Nalipay ang Diyos. Ikadua, kabalo ka mo nga sa aton pagtuo. Although hindi tanan, no, sa pamilya ka, pero pagluwas lang yung pamilya ka. Kalipay sa pamilya ka. Na imagine ta. Si Enoch, alright, before siya nakabata si Mrs. siya, huwag man tingin hambal. May nagtungo siya sa Ginoo. Huwag siya talaga sa Ginoo. Saan nang ano umpisa? Saan nagbata? Si Mrs. siya kay Metosela. Kang nakita ni Mrs. niya, nakita ko sa ugangan niya, nakita ni Jared, na tatay niya, na ang pagbago sa kabuhi, kung sa una daw isip, bulaki lang siya, subong, responsable na siya mabana, responsable na siya na tatay, sa iya pamilya. Responsable na siya na in-law sa iya uganan. Responsable na siya na anak sa iya ginikanan. You see? Sino ang pamilya na hindi malipay? Nga membro sa imo pamilya halin sa pagkapalahubog. Why na? Nagkaroon na. Ang hindi malipay ang lain ulo. Ang hindi turungan ulo. Tatay mo wala nagainom mo, yung malipay. Tatay mo sa muna nga pabaya, huwag ka bakal bugas. Karon, responsable na, huwag ka malipay. Tatay mo sa muna nga, no? Pero hindi ka lang nasinggitan. Huwag ka ba't ka gugma saya karon? Nabago ng kabuhi niya. Hindi ka malipay. Ay, ganit mga kauturan, no? Na ang sunod na malipay, maguluwas una sa Diyos, pamilya ka. Amen. Okay? Pamilya na to. Pag nakita nila na tuduod na tangan na luwas, kaya nakita nila ang ebidensya sa aton kaluwasan. No? Kita mo, lipay ang Diyos. He has the testimony that He pleased God. Amen. Nalipay ang Diyos. Amen. Sa resulta sa kabuhi ni Enoch. Yes, sir. Amen. Kag siyempre, kita mismo na nagtuo sa Diyos, may kamalipay. Grabe ako sa nagtuo sa Ginoo sa naluwas ko. Gatulo yung luha ko sa kalipay. Gahilibion ko ya sa Diyos sa kalipay. Nasiling ko sa testimony ko, nalipay ko sa duwa ka rason. Nalipay ko, naghibi ko sa duwa ka rason sa naluwas ko. Naghibi ko bangod na na-realize ko na nung ko makasasala. Ikadua, naghibi ko bangod na-realize ko nga bisan makasasala ko, grabe, kinigugma ko sa Diyos. Hinpatawad ako, hinatag yung kabuhi na sa cross Calvario para sa akin. Kadamo na mga kauturan, no, nagtulod sa ako na seryoso ko yung Diyos. Ginseryoso kong Ginoo out of gratitude sa kaluwasan ng inimo niya. Sinong lipay-lipay? Kita ang napalatang hindi na tama yung biyerno. Napalatang na sigurado ng langit niya pulian ta. Kag napalaan ka na kung anong design sa kabuhi ta,
pagtuon nga kabuhi nga gusto sa Dios para sa aton. Kung magaway na tagakabuhi sinikalimutan niya palagpat. Di ba? Oh, di ba we are looking for, we have that sense of purpose. Naisip na, ano ginang purpose? Naari ko di. Nanatawag ko di. Ano ginang purpose? Now, upon putting our faith upon the Lord Jesus Christ, nabalaan ka na nga saved ka. Nabalaan ka na nga anak ka sa Diyos. Okay? Nabalaan ka na kung anong pagkabuhi na gusto sa Diyos para sa aton. Bilang mga anak niya. Di ba lang malipay ka? Ngaway na kagakabuhi, sining kalibutan na palagpat. Hindi na palagpat ang kabuhitan. It's a thrilling faith. Kung ikaw katuo ka sa Diyos, ang wala sa kalipay sa imo, umpot, hindi guro Diyos ang gintuuhan mo. Hindi ka man nakalipay na ang gintuuhan ka. Labing gamahanan ng Diyos. Labing mahigugmaon ng Diyos. Labing mataas ng Diyos. Good, great, gracious, glorious. The King of Kings, the Lord of Lords, the Great Shepherd, the Almighty God, the Alpha and Omega, the Lion of Judah, the Savior. Ikaw ka. Grabe ng mga title that describes the God whom we believe. Okay? Ang matuod niya pagtuo, kadalasan, kalipay. Labaw sa kanan sa Diyos. It is impossible to please God without faith. Because when we exercise our faith, Diyos ang sentro. Amen. Siya ganyang mahimaya. Muna nalipay ng Diyos. Nahatagan ka siya lugar. Siyang papangunahon ta. Siyang sandigan ta. Kang wala kita iya. Gapaas if nga makasarang kita na walang Diyos. Huwag taga muun nga aton lang. Di rin nalipay ang Ginoo. Okay? Na-fulfill ang iyang design kag ang iyang desire. Nga kita nga gintugan niya mag-abot sa punto nga totally magsandig ta sa iya. In everything. It's a thrilling faith. Amen? It's a thrilling faith. That's why, by the grace of God, enjoy ta sa aton pagtuo sa Ginoo. No? Huwag mo din naghambal, mawagin problema sa ino. Amen? Huwag mo din naghambal, mawagin sa ino, kaaging nagsakit ang iyang ngipon. Di ba? Oh. Huwag mo din naghambal kasi ino, huwag kaaging na nagsakit yan siya. You see? Okay? O si Enoch ay kintubuan sang timos-timos. From punto diya, pagkitaya, gatuo sa Dios. May ara na iya kalipay, nga galabaw sa mga hardships ginatubag na. Knowing that God whom we believe, the God whom we believe, is the God who is in control of everything. He is the God who sits on the throne. He is still in control of everything. Amen? He is able to take care of our family. He is able to take care of our future. Amen? Isa nga worry ta sa atong future. What will happen tomorrow? Pero pag ang tuo ta na sentro sa Dios, gakakuha ng worries. Gakabuslan sa peace and comfort. Knowing our God is in control. Amen.
It's a transforming faith. It's a translating faith. And it's a thrilling faith. Pag wala ka faith, ang wa mo thrilling. Thrilling. Hindi ba lang binuang na nga mag-isip ka na kaya mo mawala ang Diyos? That's foolishness. May tingkuling ka, kang sintrililing ka. Oh. I hope mag-learn tayo, eh? Salamat sa testimony ni Eno. Okay? Loving Lord, Heavenly Father, thank you sa kayo, thank you sa katutong. Salamat din sa sinisimple kayo, hinuamay nga pagsahe. And Lord, you pray kami, nga kabay pa nga as we meditate upon the transformation effect sa pagtuo, we will be given the opportunity to take good care of how we live sa siningkalimutan na change life. The way, Lord, na ma-remind kami that it's a translating faith. Makaangkon kami Ginoo dugang na paglaom, realizing that you have prepared the best place for us. That you will transfer us. Time will come that you will transfer us from earth to heaven. From imperfection to perfection. From immortality to immortality. From temporal to eternal. The way, Lord, we are reminded by the thrill of putting our faith will help us watch out the way Ginoo kami magawi sa inyong kalimutan. Nga dapat makita sa amon ang kalipay. Kaya kabalo kami nga kalipay ka, Diyos, pag nagtuo ang iyong mga kanakan sa iyo. So right now, I do not know paano ni naging blessing na mensahe. But I do believe, Lord, na ang iyong mga pulong katulad sa mapal ni Isaiah, pag inbuyan ini, it will not return unto you void. I am praying, Lord, that makaanggon kami sa tagipusoon nga bukas, excited, tagipusoon, nga committed, Lord, sa pag-apply sa iyong mga pulong. Right now, dalaliwat mga anak mo sa altar, sa pasalamat sa imo. That one day sa among kabuhi, Lord, gindala ni mo na yung pagtuo, tangon yung may pagtuo, dira sa imo. Salamat sa mga taong gamit mo para gabayan kami. Salamat sa balaan ng Espiritu, salamat sa balaan ng kasulatan. Salamat ni Mamay sa mga kanak-kanin mo kung nagpagamit sa iyo mo na rin sa autor, ikunduan mo sa mga pulo. Hasta nalabot sa among Ginoo ang tuway pagtuo. And right now, muli kami o Diyos, yung makalearn kami katulad sa kabuhin ni Enoch. May kami balukod, saan ka magabalik sa pagkuha sa amon. But the fact, Lord God, nagatuo kami sa imo. I believe, Lord Jesus, makapadayon kami sa pag-imo sa iyong kagustuhan, may kalipay sa mga tagipusoon. Ang among kabuhi, Lord, will hit the mark sa pinakatuyo mo para sa amin. Uligan mo kami na ipakita ang tunay nga kabaguhan nga dala sa pagtuo sa iyo, Ginoo. Yung daan mo ng pagkabuhi, di na naman balikan. Tuhan na mo na kaya mo kami Ginoo pagkuhon. Why is it impossible sa iyo? You can fix everything sa among kabuhi. We believe sa imong ginawa
kakansawan. Thus tonight, we humbly come before thy presence, bringing you our concerns. After we have given you the gratitude for everything that you have done, and looking forward sa padayon ni mong Ginoo pagtrabaho sa aming buhay. Labi naman ang balaan namon ni Diyos, salamat gid sa inyong tinion. Liwat madulong namon sa imo amon yung mga pagpasalamat among mga concerns. Especially was ginuamay o Diyos sa among pagpanimbahon, liwat ka tugyan kami sa imo. I-recharge mo physically yung mga kanakan, i-recharge mo spiritually. Muli ganin mo Diyos, because sabalo kami within the week. Damo mga trabaho, kisaan ng mga kakapoy. Pero Lord, buligan mo Ginoo nga mahatagan kami sa extra na kusog. Para o Diyos nga mahimo na akong sa gihapon o pagsimbang pagkalagad sa imo. Nagapangamuyo kami nga ibigan imong tanan. Tomorrow give us good attendance na mga bisita, huwag magmadangan sa kaluwasan, nadangan sa kaluwasan, mga nagkalaluwas na, mag-grow Ginoo sa pagkilala sa imo, sa pag-ibalo sa among Ginoo role, mga roles pila mga kanakanin. Gapraya ko Diyos nga protection nimo always sa mga salakyan, dahil ng paggamit, hatag kalipay, kaligon Ginoo sa mga drivers namon, sa tansa na nag-handle sa mga ministries, isipon magindod paano ma-enhance, ma-improve. Salamat Ginoo sa mga anak nimo nga voluntarily o Diyos pagamit sa imo amay. Dahil may pangamuyo sa mga nagabalasakit ang paglambot nimo, palihog o Diyos, mga senior citizens namon nga nagabalatsang sa lawas, pag-reach out nimo Ginoo Lord, pag-ayo sa ila, paglikod sa ila, provide sa mga pagkinanglanon, suwela sa tanan yung nagabalatsang Ginoo, sa mga nagabulusong, safe, ng pagkusong hasta makabata sila, normal delivery, tanan kaligon provision. Ginoo, ikaw ang panguna. Bless mo, palihog Lord, mga alagad mo, mga pastors, missionaries. Bless ni mo Ginoo amay ang bugos nga simbahan. Ang way Panginoon nagtutom, magtulutong sila. Mga tutong na mas magtutong pagin. And Lord, whatever ang inipangayo sa inyo mga anak right now, labalaan mo, I am asking for your favor. Nga Lord, i-grant nimo according sa imo Ginoo pagputol, kag Lord, magtulod ninyo, magtutong pagin kami. The more na i-bless mo kami, Lord, the more magtutong pagin kami. O Diyos, anuman ang prayers ng mga anak right now, ikaw manghatag sa ka. Kung sa liwat, no safe sa tagsa mga panimalay, kag nabilin pa doon yung mga preparations na tugyan naman sa iyo. Kauturan naman that are connecting with us sa aming live stream, continue to reach them out and use the message ilalabatian to also bless their souls and guide them the right way na gusto ni mo amay. Thank you so much sa mensahe sa inyo gabi. Salamat gid sa mga anak nimo na nag-involve sa inyong puluhaton. Lord, nagbayawon ni mga lan, dahil ko nang pasalamatan ka sa ngalan ni Jesus Christ niya mo Diyos ang maluluwas. And all the people of God says, Amen, Amen. So once again, mayong gabi sa tanan. God bless everyone and to God be the glory.